Hey everyone! Welcome back to my channel. Just a couple of days ago, may nag-comments ng mga kababayan natin. And I just want to say hi from Croatia. I think sa Europe yung bansa na yan eh. And then from Australia. Yung kabayan natin sa Croatia nagtatanong kung paano ba raw mag-cross country. So I've already sent a reply message. And actually hindi ako familiar no kasi hindi naman ako nag-cross country before. Dumating ako rito na dumaan sa employer under ng agency. Tinanong ko kung ano bang purpose. And parang nabanggit niya na for work. Obviously, kailangan makahanap muna yung kababayan natin or kung sino man gustong pumunta ng Canada as a worker or under ng working visa ng Canadian employer. And yeah, I'm not sure kung paano yung pagpaprocess ng working visa sa iba't ibang bansa, no? Kasi alam ko sa Middle East, kapag ka nag-apply ka doon, merong isang bansa sa Middle East na doon lang pwede mag-apply or i-process yung Canada visa. Yung nagsabi sa akin na nasa UAE or nasa Dubai yung Canada Embassy. Pero naman tayong kababayan na sa Australia, nag-comment din regarding dun sa past videos ko sa paghigpit ng immigration dito sa Canada and sa pagpaprocess ng permanent residence. Nabanggit niya, I think kahapon pala yun, yung nag-reply yung kababayan natin from Australia na meron daw 7 years na nag-aantay, hindi pa rin PR. For today's video, a big announcement. Nag-resign na nga si Prime Minister Justin Trudeau as leader ng kanyang party or yung Liberal Party dito sa Canada. But he's staying until March habang naghahanap ng kapalit na magiging leader again ng party nila. Well, eto expected na kasi to kasi sobrang dami ng Canadians na talagang ayaw na sa kanya, mga locals, and there's reasons kung bakit na-push siya or nag-decide officially na mag-resign as leader ng kanilang party. Andyan yung pagre-revolt ng mga ka-member ng party nila na pinupush siya mag-step down talaga. Actually, few months ago pa last year, talagang ang dami ng news and then pressure sa kanya na mag-step down. Talagang nag-messed up siya sa finance and then immigration, lalong-lalo na sa inflation and then housing. Tapos nandiyan pa yung nag-resign yung finance minister niya last month lang, December. Kasi meron silang pinangako na I'm sure aware kayo yung mga kababayan natin na andito and then yung mga viewers about sa GST. Kung sa normal tax ka mag-file, kung eligible ka base dun sa annual income mo, meron kang quarterly na makukuha every 3 months. But yung pinangako nila na to na GST, tatanggalin yung GST sa mga services, goods, groceries, plus meron pang makukuha na sabi around 200 to 250 Canadian dollars in the first few months of this 2025. Pero dala nung controversy or sabi ano daw, parang wala naman palang pondo and then nangako sila or si Justin Trudeau na magbibigay ng extrang pera kasi wala nang budget pala. Kaya nalaman nung finance minister niya, puro kalokohan lang pala. Yung pinagsasabi nito ni Trudeau, wala naman palang pagkukuhanan ng budget. Patlo, yung issue. Kaya na push si Justin Trudeau dahil sa issue ng inflation, immigration, and kasama na dyan yung pressure ng new president ng United States, Donald Trump. Inflation kasi sobrang taas talaga ng mga bilihin. Yung mga andito sa Canada, ramdam nyo yan. Sa immigration, yung mga policy changes na ginawa nila a few months ago, last year, 2024, sunod-sunod yan. Sa students, mga temporary foreign workers, and then sa mga refugees seeking asylum dito sa Canada. Sobrang ang daming intake and then nagkaroon ng kakulangan sa pabahay which nag-cause ng pagtaas ng mga renta
And andyan pa yung issue ng pagtataas ng mortgage ng bahay, and then yung presyo as a whole ng bagong bahay dito sa Canada, or kahit yung mga second hand pag bumili ka, which is totoo. And then sa issue naman ng United States, kaya na-pressure din si Justin Trudeau na mag-step down kasi nga yung may warning si Donald Trump na pagka hindi inayos yung border ng Canada papuntang US, kasi nga may maraming mga refugees na from Canada, siguro hindi napaprocess yung papel or ayaw sa Canada, gusto magpunta ng US, dumadaan lang doon sa nearest US-Canada border. Mga illegal, wala namang, yung iba, hindi naman natin nila lahat. Walang proper documents. So, ang warning ni Trump last month, pagka hindi nyo inayos yan, mag-i-impose sila ng malaking tax and then other pressure. Another reason is yung lack of support sa mga Canadians or locals dito sa Canada. Meron ng instance a few days ago na itong holidays, nakita si Justin Trudeau na sa British Columbia, and may nag-approach sa kanilang Canadian, and then sinabihan siya na umalis siya, and then he messed up in Canada. Ang dami, lahat ng napupuntahan niya, nasisita siya. Sobrang ang daming galit na talaga kay Justin Trudeau, and gusto siyang mag-step down. Another reason kung bakit na-push si Justin Trudeau na mag-step down is dahil din sa kawalang support ng other party dito sa Canada regarding sa impact nito sa mga immigrants na andito na sa Canada or yung mga papunta pa lang. Based sa experience namin, kasi nung time na nagpunta kami rito 2014, ang leader na party that time and ang prime minister is under ng conservative. Kalaban niya ng Liberal Party, NDP, and other small party dito sa Canada. So ang conservative, pro-Canadians talaga, yung mga locals dito sa Canada. Nung time na may isa lang or dalawa na nag-complain na mga Canadians sa McDonald's sa British Columbia that time, na nawawalan sila ng trabaho, napupunta na lahat sa mga temporary foreign workers, onti lang yung oras na binibigay sa kanila. That time bumagsak yung or nag-implement sila ng moratorium, which is yung nangyari ngayon. Kaigpitan, nagkaroon ng cap sa mga temporary foreign workers kada employer or establishments. I would say, dahil sa mangyayaring eleksyon, lahat ng mga leaders na tatakbo as prime minister and party, magkakaroon sila ng support na pro-Canadians. Pero ang popular naman nanalo talaga sa mga Canadians, si Pierre Poilievre. Siya yung leader ng PC or yung Progressive Conservative. So expect na kapag nanalo siya talaga, magkakaroon ng major changes. Ilabas na ng data yung IRCC or yung Immigration, Refugees and Citizenship Canada, and base sa isang interview ni Pierre Poilievre, merong around 20 to 500,000 na nag-i-stay dito sa Canada illegally, and around 30,000 yung may order na para ipa-deport. Ang problema na wala ng control and track yung current immigration minister ni Justin Trudeau, and sa ngayon walang nangyayari. Hindi nila alam kung nasa na yung mga taong to, lalo na yung mga may order na to be deported or to be out from Canada. Sabi ni Pierre Poilievre, yun yung specific na pagtutuunan niya ng pansin dito sa immigration. And then isa pa, meron yung mga false claim sa refugees dito sa Canada. Maraming mga mawawalan ng status or yun nawalan na ng status na naka-international students or student visa dito sa Canada na nag-apply ng refugee claims. Kasi nga sa dami nang nag-apply ng international students dito sa Canada as asylum or refugees, obviously hindi naman mga masasamang tao yung mga yan but they're using the platform para makapag-stay dito sa Canada, which is wrong. Hahabulin talaga nila yan. Kaya sa mga international students, again, kung hindi
legit yung pagkiklaim nyo ng asylum, wag nyo nang ituloy yung pag-a-apply. Kasi magkakaroon pa kayo ng record. Unang-una, gaya ng nabanggit ko, kailangan nyo ng proof na talagang wala na kayong babalikan doon sa home country nyo, and then talagang may nangyaring gera or anuman na wala na kayong contact kahit kanino. And that's it for today's vlog, mga kababayan. If you like this video, please give it a thumbs up. And till next time, bye-bye!